Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Si Congressman Rodante Marcoleta, hindi niyo ho siya hindi ho kayo malilito kay Kong Dante kasi nag-iisa lang ho siya dito sa bahagi ng balota na to. At dito ho mga kababayan, ito ho yung kumbaga mga bigatin di ba? Ito bigatin naman lahat 'yan. Kumbaga ito ho talaga yung mga pangmalupitan, yung pinakahuli ho diyan, yan ho talagang pinakamalupit ika nga. Pastor Apollo Kibuloy, ah nandito ho siya sa bahagi ng ano na to, bahagi ng balota, tapos Attorney Vic Rodriguez at itong si Senator Philip Salvador. Itong larawan ho na nakikita nyo na to, papaulit-ulitin ho natin to, especially pagka medyo malapit na eleksyon, talagang ulit-ulitin ho natin to para mapamiliarize na yung ating mga kasama dito sa PH Update kung saan ang pwestuhan ng ating mga kandidato sa balota. Okay ho ba yun? O, kung para ho talaga tayo magtulong-tulong, i-share nyo na ho itong ano na to. Kahit screenshot nyo lang, no? Share nyo ho sa inyong mga kamag-anak, sabihin nyo, ito yung mga kandidato natin, nandyan yung pwestuhan nila. Wala na kayong titig ng mga apelido dyan. Minsan kasi pagka nakita, nako, Abalos to. Nako, ano to, ang tawag, nako, Revilla to. Nako, Lapid to. Ito yung mga, wag ho kayo magpalito ha. Yang mga kandidato lang ho na yan, nasa inyong screen, sila lang ho ang ating susuportahan para ho ika nga kontrabudol yan at ganti na rin ho natin kay Tambalus sa mga pinaggagawa niya dito kay Vice President Sara Duterte. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Attorney Claire. Naku naman itong si Attorney Claire, talagang feel na feel ho niya yung kanyang pwesto, no? Talagang sa bagay, no, noon pa man talaga nagpapapansin na ho yung ali na yan sa Duterte admin. Talagang matagal na ho niyang gustong makapwesto dito sa administrasyon na to. At napansin naman ho siya dahil sa mga ginagawa niyang pag-iingay sa social media. Siguro nakita ng administrasyon, ako ito pwede to Parang may potential itong vlogger na to. Pwede nating gawing taga-tahol dyan sa Malacanang. Ayan ho, may pwesto na ho ngayon itong si Attorney Claire Castro. Pakinggan ho natin ang kanyang mga banat dito. Nag-oath take ka, nanumpa ka na. Kasi ang kanina partner, Kinikilig naman to si ate, kinikilig. Nag-go take ka na. Jenny, Ayan na kanina pala, talaga, ang ganda-ganda naman. kanina talagang Oo. buong ano ako, nakatutok ka doon sa oath taking at Hindi ko saka nakilala kasamang Ron si Yusek. Oo. Ako partner siguro nung time na wala, yun na talaga, nandun na tayo, di ba? Oo. Siguro ang lagi ko na lang naisip, sabi ko, Oh. sige, natrabaho tayo for the truth. Yun naman lagi tayo eh. Mhm. For the truth. Magtatrabaho daw for the truth, okay? Magtatrabaho daw ho siya for the truth. Chaching! For the truth. For the truth. Magtatrabaho sila for the truth. Dapat kalabanin talaga yung fake news. No. Kalabanin yung mga disinformation. So, yun lang yung nasa isip ko. Kasi kapag nabuhay Pero yung style ho niya para ho siyang si ano no, para ho siyang si Franz Castro no. Pagka ba magkakapilido.
Hindi ako makakamag-anak niya si Franz Castro. Ano yan, yung punto niya, the way na mag-deliver siya, ganun na ganun, ho. Buhay tayo sa fake news. Babaksak talaga yung Correct. mundo natin eh. Oo. Hindi ito nakakatulong sa pag-unlad talaga. Making fake news to destabilize, parang hindi siya, no? Hindi ito nakakatulong sa pag-unlad. Making fake news daw to destabilize. Nakananto ko. Pagka hindi masagot ng administrasyon, isa lang ho ang kanilang tawag dyan sa mga batikos na yan, fake news. Anak ng to. Ibang klase ho talaga. Mga pulis, walang dalang armas, nagkalitaw-litaw, talagang full battle gear ho sila. Yung bycam, walang kulang-kulang. Umamin din ho, itong si, anong pangalan nito? Itong si Stella Kimbo na talagang merong kulang yung bycam report. Pagka hindi na ho nila kayang sagutin, ang ano ho nila, buwelta nila, fake news. Yan ho ang gawain nila dyan sa Malacanang. Unlad ng bansa. Ba't hindi na kasi magtulungan? Oo. Kaya yun lang naman sana. Hindi kami nakikipagtulungan sa mga magnanakaw eh. Hindi kami nakikipagtulungan sa mga bangag. Pasensyahan na lang tayo Claire Castro Pasensya na lang Hindi kami nakikipagtulungan sa mga merong saltik sa utak. Malinaw. Ikaw ba nakikipagtulungan ka sa mga tao na yan? Ako, parang meron mo kayong problema dyan. Kasi kung kung tatanungin natin yung mga matitinong Pilipino, yung mga nasa tamang kaisipan, alin ang mas pipiliin nila? Alin yung mas gumanda ang buhay nila o mas nakita nila na kahit papaano nandiyan ang pamahalaan na nakantabay at magbigay ng proteksyon sa mga ordinaryong Pilipino at mailayo sa ipinagbabawal na droga ang mga kabataan, wala na hong ibang administrasyon yan. Panahon lang ho ni Tatay Digong yan. Doon kami makikipagtulungan. Pero sa mga bangag, mga hindi malaman, parang merong mga saltik sa utak, hindi ho kami makikipagtulungan sa mga Kung intriga man, ito naman sa atin ng mga kayubi. Kung gagawa man ng pag-criticize, halimbawa na, nag-criticize, it's natural to criticize the government, diba? Kasi naman, basihan naman. Huwag na rin nangangapa sa ulap, parang nangangapa sa ulap sa pag binato mo, hangin. Yes. Diba? Pero, eto, para daw binato sa hangin, yung mga aligasyon binato sa hangin, every time naman na bumabato itong si Tatay Digong, nayayanig kayo, Binato daw sa hangin, parang hangin daw yung ibinato. Parang hangin. Nagsalita ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano yung binato sa hangin? Walang humpay kayo sa kakasagot mula umaga hanggang gabi. Ang issue ng deposito natin ng ginto. Ano yung binato sa hangin? Ganon? O yung pagiging diktatura nitong si Marcos Jr., papunta tayo doon. Ba't kayo sumasagot kung binato lang pala sa hangin? Ang nangyayari ho dito mga kababayan, kung hindi nyo pa ho napapansin, ang ano ho dito, ang strategy nitong si Marcos Jr., yung tipong hindi ho siya gaanong kaingay sa social media, hindi ho niya masyadong sinasagot yung mga bumabatikos sa kanya, hindi ho siya masyadong nakikisawsaw sa mga sinasabi ng mga ayaw sa kanya, pero yung pagbawi ho niya doon sa mga individual na talagang ang banat nila direkta sa administrasyon, kagaya ng mga vlogger, talagang napakatindihong panggigipit. Daig pa ho ang martial. Daig pa ho ang pagiging diktatura. Madaling araw, pinasok nyo yung ano nila, playbook nila sa KOJC, ganun na ganun ang ginawa dito kay Sir Jun Abines, no? Ganun na ganun ho, madaling araw din noon nila sinugod yung bahay nitong si Sir Jun. Kagaya nung ginawa nila dyan sa KOJC. Kaya yung sinasabi ho na hindi magiging diktatura itong si Marcos Jr. Hindi na ho talaga kasi diktatura na Lahat ho nang nangyayari sa atin ngayon sa bansa na to, kundi ho tayo magsasalita tapos ang opposition talagang ginigipit ho nila. Hindi ho malayang makakapagsalita. Pag nagsalita ka, ayun, papatawag ka sa House of Representatives. Iko-contempt ka, ikukulong ka, di ba? Ganun ho nangyayari. Yung tipong hindi ko ipapahalata, hindi ko ipapakita, hindi ko ipagsisigawan na diktador ako. Pero yun na yun ho ang nangyayari. Daig pa nga Daig pa nga ho nitong si Marcos Jr. ang kanyang ama. Yung kanyang ama, nagdeklara pa naman Ito, wala nang deklara-deklara. Basta iniikutan na lang ho nila yung mga batas natin.
Pinapalusutan na lang ho nila. Habang makakalusot, talagang gagawan at gagawan ho nila ng paraan. Habang ginagawan ho nila ng paraan kung paano gigipitin yung mga opposition, ang nangyayari, gurguran, yung tipong chop-chop yung pinag-uusapan. 'Di ba? Meron na naman ho tayong nabalitaan, di umano, putol-putol lang bahagi ng body ng isang tao, no? Oh, yan ho ang mga issue natin ngayong mga panahon na to. Tapos tatanong nila, bakit di na lang tayo makipagtulungan? Kayo-kayo na lang. Ibang klase talaga tong si Claire, oo. At dahil diyan, mga kababayan, actually di pa natin dapat pag-uusapan 'to, bukas na lang sana 'to, pero na nabanas ho tayo nitong si ano, nitong si, anong pangalan nito, nitong si, Claire Castro, Ito ho, mga kababayan, hindi yan. Alin ba, asan na ba? Biglang nawala. Ito, ayan, si ano, itong si Congressman Richard Gutierrez. Ito ho yung nagpapatunay na talagang meron hong nangyaring bentahan ng pirma dyan sa impeachment na yan. Ito, ngayon, ang sinasabi nila, yung hindi pumirma, hindi bibigyan ng budget. See? So anong naging motibasyon? Dahil ba dun sa articles of impeachment? Mabigat ba yung mga ebidensya? Hindi ho. Mga kababayan, dahil ho yan sa pondo. Yang hindi pagpirma ng yang pagpirma ng mga congressman diyan sa impeachment na yan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw itong itong statement na to. Nitong si Congressman Richard Gomez, ha. Sige, ang importante, may paninindigan ang congressman ninyo. Palakpakan ho natin itong si ah, Representative Richard Gomez, no? At kung sakali man sa mga darating na panahon, tatakbo man ho ito. Kasi nakita natin paninindigan niya, Nakita ho natin na talagang hindi ho siya basta-basta bumibigay sa mga ayuda. Hindi ho siya masisindak sa mga ganong klaseng pautot nitong si Tamba. Nakita rin ho natin kung paano yung nakipagsagutan kay Erwin Tulfo. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Huwag ho natin lahatin. Yung iba dyan, yung ibang mga, kasi sinasabi nila pagka-artista, mahinang klase yan, di ba? Dahil ho yan sa pagpasok sa politika, na kagaya nitong si, ano pangalan ito, itong si Bong Revilla, itong si Lito Lapid, dahil sa pagpasok nitong si Jinggoy Estrada, mahihinang klase. Mga walang paninindigan pa yung iba dyan. Pero dito ho natin makikita, hindi ho lahat ng mga artista pagka pumasok sa politika mahihina at tapos walang paninindigan. Kagaya na lamang ho nitong si Representative Richard Gomez, napapabilib ho tayo nitong mama na to sa mga nakalipas na panahon. Talagang hindi kumbaga silent silent Duterte supporter. Hindi natin sinasabi, hindi natin pinangungunahan tong si Congressman Richard Gomez. So, ang dahilan siguro nang hindi niya pagpirma dahil talagang mahihina yung mga aligasyon na yung laban kay BP Sara. Kung ano pa man yan, dito ho natin nakikita yung mga politiko na mayroong paninindigan at talagang tinatayuan ng tama. Hindi ho kagaya nung 250 na congressman na ibinenta ho nilang kaluluwa nila kay Tamba para lamang ho sa ayuda. Yun ang problema natin. Ito, approve ho kayo sa PH update para dito kay Representative Richard Gomez. Palakpakan ho natin ang sambuhos. Saludo ho tayo. Napakahusay na congressman ito, sa totoo lang. Marami hong maiingay ngayon dyan. Marami hong pag nagsalita, akala mo kung sino mga santo, yung mga nagpapa-press con pa. Wala naman hong paninindigan, walang prinsipyo, no? Yung mga yan. Pero itong si Representative Richard Gomez, para sa mga taga-Ormoc, mga taga-Leyte, kung ano mga pwesto ang tatakbuhan itong mga Gomez na to, itong mga Gomez na to, yung asawa niya, ang pangalan, si Lucy Gomez, no? Kung ano man, suportahan ho natin kasi yan ang mga kailangan natin, Kasi sa totoo lang, minsan di naman ho importante kung ka-DDS natin o kung ano pa man, 'di ba? Minsan hindi ho, kasi mahirap po talaga 'yon, yung tipong we're at the same page sa lahat ng issue. Hindi ho pwede 'yun, Pero pagka nakakita ho tayo ng mga politiko, kagaya nitong si Representative Richard Gomez, parang nabubuhayan ho tayo. Hindi ho natin sila nakikita sa paligid ng mga Duterte, pero pagka nagbigay ho sila ng desisyon sa mga maiinit na issue sa ating bansa, pagka winay nila, ika nga, tumatayo ho sila dun sa katuwiran.
hindi ho nila kinukonsente yung mga kalokohan para lamang ho makakuha ng ayuda. Hindi ho sila ganun, makakuha lamang sila ng pabor. Kaya para sa mga politikong kagaya nitong si Rep. Richard Gomez, saludo ho tayo sa mga yan. Tuloy ho natin. Tanong ko lang sa mga kayubi. Kayo ho ba ay... Partner, may idea na ba ng ating mga kayubi? Oo nga, no? Oo. Na? Na Kayo po? ikaw ang itatalaga bilang... Oo. Oo. Palace Yeah, media ano? officer? Yes Oo. po. Yan ba yung mo, Wala. partner designation? Palace Media Officer. Palace Media Palace Media Officer. That's under PCO. PCO. Oo. So, Palace Media Palace Media Officer, anak ng toko. Hindi nyo naman sinabing taga-tahol ng Malacanang. Yun na lang sana, media officer. Dapat taga-tahol ng Malacanang. Yan ang trabaho nitong si Claire Castro. Taga-tahol ng Press officer daw, press officer. Kasi Okay. minsan tatawag ng media officer, iba press officer. Oo. Press- Palace Press Press- Officer. Oo. Kasi kanina sa press conference may nagtanong ano ba yung mandate? Oo. Ng Palace Press Officer, partner. Oo, Okay. ayos. Ikaw ba? Kasi Ikaw ba na ba kayo nangako kasi si Oo. PBBM before, di ba? Siya ang magsisalita for himself. Oo. Aha. At hindi siya kumukuha ng spokesperson. Tama. Wala nga siya siya naman tagapagsalita. paano hindi naman siya marunong magsalita? Kaya kailangan niyang kumuha ng mga tagapagsalitang tila bagang parang merong mga saltik kagaya nitong siya. Yung ang pagkuha sa akin, ang mandato ko is to explain. Siguro yung kung may mga gap, Oo. pa, kung may gap, kailangan i-extend. Kasi minsan pagka in-interview naman si PBBM is more on sandali lang eh. Oo. Ang problema, di ka naman nag-e-explain. Ang problema, iniiwasan mo yung mga tanong sa'yo ng mga media. Ang tanong kanina sa'yo ng mga media, paano nyo sasabihin si PRRD ang nagpapakalat ng fake news? Factory ng fake news yung Malacanang na yan. Di ba? Yun sabi nitong si Atty. Panelo yung walang armas sa KOJC, daming armas. Talagang full battle gear sila sinabi nyo, tawag dito, sinabi nyo, walang kulang-kulang na bycam. Executive Secretary, baka batukan kanilang pangalan to, nitong si Lucas Bersamin. Siya ang bumida dyan, maya-maya, nagsasalita si Kimbo. Napakarami hong kapik nyo san. 20 pesos na bigas. Sabi, 20 pesos na bigas, walang nangyari. Hindi pa fake news yun. 6 million na pabahay sa loob ng 6 na taon. Anong nangyari? Fake news na naman ho yun. Tapos sasabihin nyo, si Tatay Digong, lahat ng pinangako niya nung panahon niya, talagang sinubukan niyang, tawag dito, sinubukan niyang tuparin ito. Nakikita natin yung effort ng pamahalaan ng mga panahon na yon para matupad yung mga pangako na yun. Pero dito, ano hong nakikita niyong effort? Babaan ng taripa, para saan? Para kumita yung mga kaibigan nilang importer. Diba? Yun ho ang naging tugon nila sa mataas na presyo ng bigas. Babaan ng taripa. Imbis na tulungan ng magsasaka, lalong pinahirapan. Dahil yung kanilang ani, makikipagkumpetensya pa doon sa mga ini-import nila. Yung subsidiya na dapat tutulong sa mga magsasaka, tinapyasan pa nila. Ganyan nung sila Yan ang mga sagutin mo, Claire Castro. So, paano mo ma-explain yun at makarating sa taong bayan yung mensahe niya? Na kumpleto. Lalo kung may mga tanong yung mga media. Ano yan? Paano ganito? So, hindi naman nila araw-araw na i-interview din si PBBM. Pangulo. Oo. Diba? So, pero definitely, yung sasabihin, yung manggagaling sa PCO, of course, galing naman din sa Pangulo yun. Oo. Okay. So yun. Pero sabi nga kasi si PBBM, si Pangulo, is magkakaroon ng once a month. Gusto niya yun, Oo. once a month na press con na Press siya yung con. sumasagot. Oo. Mismo. So yun yun. Ako pandagdag lang, just to expound. Oo. Yung Kung merong nakulang na explanation or hindi na itanong, kayo Oo. yung ano. Yun. Doon pala papasok itong si Claire Castro. Ngayon naman mga kababayan kanina ka pa nagsasalita, Claire Castro, alam ko medyo masakit na panga mo sa kakadepensa sa mga kapalpakan ng administrasyon. Dito muna tayo kay Atty. Salvador Panelo. Atty! Pasok na. Okay, yeah. Well, what's your reaction to that? One-man fake news factory, the former president. What do you think? It's funny because it's the government
which is a huge corporation fake news. It's a fake news corporation. If you recall, there's been many fake news coming from the government. Like, for instance, when the police forces assaulted the KOJC, they were saying that the police were not armed. And then you have remember the blocks in the committee report of the BICAM? They said there were no blocks. It's a fake assertion because there were blocks and there was even an admission, yet they keep on insisting that there were no blocks. They're saying it's the GAA. But we were not talking about the GAA, we were talking about the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. There have been many fake news coming from the government. When the former president says that the administration is leading to dictatorship, he was referring, of course, to violation of rights, like for instance, in the assault on the KOJC. That was in violation of the rights of the people there. Also, when the government stopped SMNI from operating, that was also a violation. In other words, they were not observing the rule of law. And dictators do not follow the rule of law. That's why they are precisely called dictators, because they dictate on what they will do. And it's funny also that this statement is coming from E.C. Lucas Bersamin, who was appointed by the former president as Chief Justice of the Supreme Court, and also appointed as chairman of the GSIS. When he was appointed in those two positions, he was in praise of the former president as one who follows the rule of law. And now suddenly he's singing a different tune. Okay. Attorney Panelo, what do you fear the most about what you mentioned earlier? Possible dictatorship, possible no election scenario in 2028. How valid are these observations? Well, if given what they're doing, there is basis for the former president to say that it may follow the footsteps of the late President Marcos Sr. Okay. Another thing, Vice President Sara Duterte, of course, is touted as the candidate, the front-runner for the presidential elections in 2028. Is there anything that you can tell us that can confirm that now? Oh, definitely. She is seriously considering it, especially because they're bent on destroying her reputation. And, Stanley, the ultimate goal of the impeachment and the criminal charges filed against her is to oust her from the presidential derby in 2028. She's the strongest leading candidate for that position. And the only way to stop her is to impeach her and convict her or jail her for the rest of her life. That's the ultimate goal of the political enemies of former President Duterte and Vice President Duterte. Okay, and in the event, of course, that she is impeached and barred from holding any public office, what is Plan B for the Duterte camp? Well, first, I don't think impeachment will proceed, given the constitutional questions involved, because if they do not proceed with impeachment now, and they will continue in June or July, there may be difficulty in that, because unlike the Senate, which is a continuing body, the House of Representatives has ended its term, and there will be a new House of Representatives, and there might be a need to file a new impeachment complaint. And if it does that, then the problem is there is a one-year bar. So my thoughts on this is that they really delayed the filing of the impeachment, because this is a direct consequence of the 1.8 million that went to Luneta that expressed their opposition to the impeachment, including the 4 other places
that have about 1 million in attendance. They're against the impeachment. And the political enemies of the Vice President, the President Duterte, are afraid that if they proceed with impeachment, people will rise in opposition and we might be heading to another political upheaval in this country. Okay, but in the event that, the impeachment does proceed, what is the recourse? How do you see that panning out? Well, the Vice President said she is ready since November, and she's facing the impeachment smilingly, courageously, and competently. I don't think the impeachment will prosper, and if it does, I don't think she will be convicted. Okay, and if and when it does prosper, Attorney Panelo, are Ano ho talaga yan? Sa tingin ho natin, hindi ho talaga makukonvict itong si VP Sara. Sure ball na ho yan. Ano lang ho yan, kumbaga desperate move na ho ng kabilang parlor. Ang ano na yan, ang ginawa nilang galaw na yan para mapigilan yung pakikialam kasi nagigialam na yung ating mga kababayan eh. Diyan sa issue ng 2025 national budget. Yang kulang-kulang na BICAM report. Nakikialam na ho kasi yung ating mga kababayan. Kumbaga, nalalaman na ng sambay ng Pilipino ang proseso kung paano mag-umpisa ang budget, sinong nag-a-approve ng budget. Natututunan na ho yun ng ating mga kababayan. Ngayon, para pigilan, yaang